So hello mga koy, so pag-usapan naman natin ang laban ng Gilas Pilipinas versus South Sudan para sa classification match sa FIBA World Cup. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo naman i-likes and subscribe. So humarap na naman si Coach Reyes at ang Gilas Pilipinas para sa classification match. Kung dito mga koy, mapapansin natin na nagbago ang first 5 ng Gilas Pilipinas at kasama na dito si Renz Abando. So hindi naman napahiya si Coach Reyes kay Renz Abando sapagkat sa first quarter pa lang dito mga koys ay nakapagbigay agad ito ng 2 butata dito sa South Sudan. So dito nga mga koys makikita natin yung energy na meron ang isang Renz Abando dyan sa loob ng court. Kaya lang dito nga mga koys ay maaga nga tayong pinaulanan ng opensiba ng South Sudan at dito ay umabot pa nga ito sa 21 points ang kalamangan ng South Sudan. Kaya mga koys ang hirap habulin nito doon sa third quarter para sa Gilas Pilipinas. So tila ba naglaho na parang bula ang pag-asa ng mga Pilipino na makapasok ang Gilas Pilipinas para sa Paris Olympics 2024 na nakatikim ito ng pagkatalo sa una nilang laban sa 2 classification match kontra South Sudan at itong China para sa nag-iisang ticket para sa Asian countries sa 2024 Paris Olympics. Ito nga nang talunin ng South Sudan ang Gilas sa score na 87-61 at ito na din ang ika-4 na sunod na talo ng Gilas Pilipinas ngayong FIBA World Cup na hinahawakan ng SBP at ni Coach Reyes. So dito nga mga koys ay sa pagkatalo nga ng Gilas Pilipinas sa South Sudan ay tila ba naglaho na nga ang mga pangarap ng mga Pilipino na makapasok tayo sa 2024 Paris Olympics. At nasayang din ang double-double performance ni Decent Dwight Ramos na umiscore ng 20 points at 12 rebounds. So maaga kasing nag-struggle dito mga koys ang Gilas Pilipinas sa opensiba. So masyadong maalat ang shooting ng Gilas Pilipinas at hindi din mapigilan ang red hot shooting ng mga Sudanese. Kaya dito lalong lumamang ang mga Sudanese mga koys dito sa mga Pilipino na umabot pa nga ito ng 21 points. At early at the first half mga koys tapos nga ito sa score na 51-30. So dito nga mga koys ang laki ng hinahabol ng Gilas Pilipinas kahit tayo ay nasa tinatawag na home court advantage. Wala tayong nagawa dito sa mga Sudanese. Kahit ito ay baguhan sa FIBA World Cup ay lumalaban ito mga koys at wala nga ditong pangsagot ang Gilas Pilipinas sa maalat naman na opensiba ng Gilas. So dapat dito mga koys ay bumawi sila sa depensa. Walang gaanong pagbabago mga coach para sa strategy ng Gilas Pilipinas. Ang napansin lang natin bago dito ay nagpalit nga ng first 5 at napasama na nga itong si Renz Abando. Pero yung mga plays nga mga coach, more on isolation pa rin ang ginagawa ng Gilas Pilipinas at saka ni Coach Reyes. Ang isa pang masaklap dito mga koys, kaya tayo natambakan ng Sudanese ay sumabay tayo sa bilis ng takbo ng laro ng Sudan. Kaya dito nga mga koys ay hindi nga ito epektibo para sa Gilas Pilipinas ang ganitong laruan na mabilis ang tempo sapagkat tayo ay more on isolation nga ang ginagawa natin. Kaya napapabayaan natin ang mga kalaban natin at hindi nga nadidepensihan ng maayos ng ating mga player. So nagkaroon naman mga coach ng adjustment dito si Coach Reyes pagdating nga sa third quarter kung saan nga dito ay unti-unti nang nakakahabol ang Gilas Pilipinas. Subalit mga koys, every time na nagpapalit tayo ng strategy dito sa laban na ito, napapansin natin na agad may pangkontra agad ito mga Sudanese. So bahagyang ang nagbago ang istorya ng laban nang bahagyang dumikit ang mga Filipinos sa 56-60. So mayroon pang 7 minutes at 28 seconds ang natitira sa fourth quarter. So dito nga mga koys, akala natin ay magkakaroon na ng comeback win ang Gilas Pilipinas pero hindi nga ito nangyari mga koys. Kasi after na matapos ang bombing alley-up dunk ni Kai Soto, ang mga Sudanese ay meron agad kontra-atake sa mga Filipinos
at napakabilis nila nitong nailayo ang score sa 64-56. Mayroon pang 5 minutes and 48 seconds ang natitira naman sa fourth quarter. Umiscore si Dwight Ramos ng isang Steph Curry range sa 3-point. Pero ito ang pinakamalapit na dikit natin sa mga Sudanese sa score na 64-69. Ngunit katulad ng istorya sa third quarter ay agad naman sinagot ng back-to-back 3-pointer ni Noni Umot ng Sudan ang 72-61 na pumatay na ng pag-asa ng mga Gilas Pilipinas at ng mga Filipino na makakambak win, at tuluyan na nga itong nagsara ang pinto ng pag-asa para sa 2024 Paris Olympics para sa mga Pilipinos. So dito nga mga koys, ang Chicago Bull, Carlik Jones ang umiscore ng almost triple-double sa kanyang pangunguna dito sa Sudanese, kung saan mayroon siyang 17 points, 14 assists at saka 9 rebounds. Kaya dito nga mga koys ay hindi natin nakayanan itong Sudan, at ito nakakuha na naman tayo ng ating pang-apat na talo dito sa FIBA World Cup. So nagtapos ang laban sa 87-68, panalo ang Sudan. So maraming salamat mga koys. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. God bless you all. Bye bye.